tulad nito. Kasi bagong overhaul to, ito naging problema sa kanya. Wala lang isang buwan, isang linggo lang nangyari. Tawag yan, bumigay na naman yung kanyang unit. Nag-overheat naman siya. Walang power kasi paano malaman na walang power? Kasi nga tawag niyan, ang nangyari dito is sumingaw yung kanyang head gasket. So walang mapagpalang araw guys. So another client naman tayo na Suzuki Key6A DA64 DA63. So pag-usapan natin kung ano yung rason kung bakit nag-overheat na naman ito samantalang bagong overhaul to. So ang ginawa namin guys, sinanggal namin yung engine. So check muna natin yung buong mechanism. So ito yung engine ngayon. Ang problema guys, tuturo ko sa inyo. Basic pointers pa rin, madaling tutorial lang to para malaman nyo sunod kayong nagpapa-overhaul ng mga makina, especially sa mga unit owner and then sa mga sa mga baguhang may mekaniko. Okay, tsaka sa mga nagbabala ko lang mag-mekaniko guys, ito yung basic pointers para malaman nyo kung bakit nagbabackjab yung trabaho ng isang mekaniko, pabalik-balik yung trabaho. At least alam nyo yung idea kung ano yung dapat yung gawin at sa susunod na gagawin nyo, mag-iingat na kayo. Tara, let's go, pag-usapan natin. Let's go. Gawin at so ito ngayon guys yung makina na bagong overhaul and then ang problema is nagkaroon siya ng low power. So pag nag-idling ka ng 3 minutes, so automatic nag-low power na siya. So ang gagawin natin, bubuksan namin ito and then titingnan namin kung ano yung issue, bakit nag-low power sa ganung sistema na hindi na tumatakbo ng 3 minutes automatic o namamatay na makina. And then pag uminit na yung makina, ayaw na mag-start, hard start na siya. So samahan nyo ko sa simpleng basic pointers kung paano titrayan. So buksan muna namin para makita na natin yung problema sa ilalim o sa loob. So dudo ako nito nasa nasa cylinder head gasket lang ito. So sige, tara, samahan nyo ko sa basic pointers. So let's go. So ito na yung head, tinanggal na natin yung cylinder head guys. So malinis na rin siya. So ito ang naging main cause ng problema, ang steel tulad nito. Kasi bagong overhaul to, ito naging problema sa kanya. Wala lang isang buwan, isang linggo lang nangyari. Tawag yan, bumigay na naman yung kanyang unit. Nag-overheat naman siya. Walang power kasi paano malaman na walang power? Kasi nga tawag niyan, ang nangyari dito is sumingaw yung kanyang head gasket. So walang compression yung kanyang combustion chamber. So kasi nga steel ang nilagay. So magugulat ka, malalaman mo yan pag loss compression siya kasi pag malamig yung makina, umaandar siya ng maayos. Pero pag pag tawag yan, pag mainit na or mga 3 to 5 minutes, maglo-low power na yan, manginginig yung makina kasi nga almost mamamatay na kasi nga loss compression na. So dito na dumadaan sa cylinder head gasket is bakal, lata. So ngayon ang problema ng lata, alam nyo kung bakit. Ang lata kasi pag ito ang ginamit nyo na cylinder gasket, kahit gaano pa kahigpit yung torque nyan, so talagang bibitak talaga yan kasi nga bakal kasi ito. Tapos yung makina mo ay na-resurface na yan, so dapat yan carbon talaga. Although tumatagal man siya, pero hindi niya kaya tumagal ng 1 taon. Pinakamatagal sa kanya mga 1 buwan. Oo. So after yan, wala na, bibigay na yan. So ano nangyayari, mag-overheat ka na naman, so gagastos ka na naman, so malaki ang problema. So ang advice ko sa inyo, once na magkakabit kayo ng bibili kayo ng cylinder gasket, especially sa mga unit owner, dahil kayo talaga yung bumibili ng mga pyesa, especially dito sa Jensen, ang mga customer ko, sila pinabibili ko ng pyesa. Okay, tuturo ko sa kanila kung ano dapat lang gawin na pyesa para hindi sila magsisi. Okay, so ang nabibili ko talaga is instead na ganito, kahit anong klaseng unit, kahit Ford pa yan, Toyota pa yan, hindi ako nagkakabit ng ganitong steel. Hindi ako nagkakabit ng steel na gasket. Kasi nga, pag ito ang ginabit natin, babalik ang customer. Talagang sasakit ang ulo niya. Okay? So yun mga basic pointers guys kung bakit na wag kayo magkakabit ng steel gasket. So ang pinabibili ko lagi is yung carbon. Ganito. So ito ang dapat nyong bilhin. Yan, carbon. Kung hindi yung parang karton o yung papel, kumbaga sa okay, so ito yung dapat nyong bilhin. Huwag bibili ng steel. At least alam niyo yung basic pointers na ano yung dahilan kung bakit. Okay, at least may idea na kayo. Kasi ito kasi pag itong inilagay natin, maglalagay na tayo ng ganyan, gasket cement. So ito didikit yung kanyang papel doon mismo sa block at sa head. So may iipit siya, mapaplatin to. Ibig sabihin napipisa yan. Pag napisa yan, so wala siyang singaw. So may hawak talaga siya. So hindi kayo problema
kahit pang matagalan ito, almost 5 to 10 years, depende pa yan sa pag-handle. Kung wala lang problema yung paghahawak ng driver, so tatagal ito hanggang 10 taon to 15 years, depende yan sa pagdala ng sasakyan ng may-ari. Okay, so yun ang mga basic pointers. At least alam nyo kung paano siya tirahin, kung ano yung dapat yung gawin. Okay, basic pointers guys, para at least alam nyo yung dapat yung gawin sa susunod na i-overhaul nyo. Kailangan na wag po tayo, especially sa mga unit owner, wag lang tayo bibili ng bibili kung ano yung pinapabili ng mekaniko. Kailangan alam natin kung ano yung dapat natin gawin at dapat natin bilhin, especially sa head gasket. Dahil pag once na head gasket po ang nagka-problema, sakit yung ulo ng mismo ng may-ari, sapagkat mismo yung mekaniko marami na pong ipapabibili yan na huhulaan na lang almost yung kanyang tira. So marami na pong nangyayari, especially sa mga walang mga gamit talaga, lalo na pag walang mga compression test at hindi ganong kabisado, kasi hindi lang pagkaalam yan na overhaul na yan. So mas lalaki yung gastos at dodoble yung gastos ng may-ari. Okay, tulad po yung nangyari sa unit na to, nagpalit ng independent coil, nagpalit din ng spark plug, nagpalit ng sensor. So napakarami na po na pinalitan ng may-ari, kaya sumakit yung ulo niya hanggang napunta sa atin yung unit guys. So na find out ko na loss compression talaga. Okay, so yun mga basic pointers, at least alam natin na yun na dapat gawin, na kailangan yung mismong gasket na carbon ang ilalagay, hindi na po yung steel. Para isang tira lang ang gagawin nyo, hindi na po kayo magpaulit-ulit at magbabackjob yung trabaho. Okay, so yun lang, at least alam nyo na guys yung basic pointers natin. So shoutout sa ating lahat, sa lahat ng mga kapwa ko mekaniko, sa lahat ng mga unit owner at sa lahat ng mga subscriber, follower ko. So comment lang kayo sa comment section and then I will reply guys. So ano man ang mga comment nyo, negative man yan, positive man yan, pag-usapan natin. So please subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright.